So tayo po mga kapatid ay magpapatuloy dito po sa ating pag-aaral sa book ng Second Chronicles. At patuloy po nating tinitignan yung mga ginawa, yung buhay ng mga naging hari ng Judah. At dito sa chapter 26, makikita po natin na isa po ulit dito po sa mga seed nitong si David ang maghahari sa Judah at ang magiging katanungan palagi sa atin sa pag-aaral po natin dito po sa book ng Chronicles, kung ito bang hari na to na susunod ay magiging mabuti ba siya na hari or magiging masama siya na hari ng Judah. Kasi nakita po natin, 'di ba, na not all the kings na naghari sa Judah ay mga mabubuting hari or yung mga hari na naging maayos yung relasyon nila sa Panginoon. Marami din po sa kanila yung hindi sumunod sa Lord, yung naging masama, 'di ba, na hari, at iilan lang at least meron na naging hari ng kingdom ng Judah ang naging mabuti sa kanyang paglilingkod at naging mabuti rin sa kanyang relasyon sa Panginoon. So titignan natin ulit itong si Haring Osias ng Judah, kung siya ba ay magiging mabuti na hari or matutulad din lang siya sa mga naging hari especially sa mga naging hari ng kingdom ng yung sa Northern Kingdom, yung tinawag po nila, yung grupo po nila, 'di ba, na Israel. At tingnan natin verse 1, sabi dito, ginawang hari ng buong Judah si Osias sa gulang na 16 bilang kahalili ng namatay niyang amang si Amasiyas. So nakita po natin na pagkamatay, kasi 'di ba nakita natin last week na itong si Amasiyas ay pinatay ito ng mga tao na supposed to be ay magtatanggol, 'di ba, sa kanya, tawag doon, yung mag-guard, 'di ba, sa kanya, yung mga tao na supposed to be ay paglilingkuran niya. Pero nakita po natin na hindi po ganon, 'di ba, yung nangyari at sabi dito itong si Osias yung sumunod na hari, kahalili ng kanyang amang si Amasiyas, at sabi dito, sa panahon ng kanyang paghahari, nabawi niya ang lungsod ng Ilat, at muli itong itinatag para sa Judah. So tayo very blessed po tayo sapagkat isa na namang ancient, 'di ba, na city, yung nabasa po natin sa oras po na ito na napuntahan po natin, na nakita po natin, na witness po natin yung lugar po na ito. At it is really a blessing, it is really a blessing, na hindi lang natin ito basta nababasa, diba? Ibang-iba lang talaga kasi, 'di ba, nung mga panahon na hindi pa tayo napunta rito, sa lugar na ito, hindi pa natin nakita yung lugar na ito. Every time na may nababasa po tayo, 'di ba, na mga lugar like Nazareth, yung mga ganun ba, yung Cana,
yung Ilat, ano, yung Dead Sea, no, yung Red Sea. Parang we just anong tawag doon? We just imagine, 'di ba, yung mga lugar na ito, 'di ba, na nababasa po natin, just like, 'di ba, yung sa Galilee, ano, na kung saan ay kahit yung pagsakay, 'di ba, sa boat, no, sa kapanahunan na 'yan, kasi magkaiba naman na yung forma, 'di ba, ng mga bangka sa kapanahunan na ito kaysa sa mga kapanahunan, ano, na kung saan ay naisulat, ano, yung naisulat yung patungkol sa description, ano, nila, ano, katulad ng napakinggan po natin, 'di ba, nung ang tawag doon, nag-glance ko lang yon I think sa Facebook, na may nag-explain tungkol sa, ano, sa boat, ano, sa Galilee, na sinabi, parang nabanggit niya na parang double decker yata yung boat na yon, na nung natutulog daw si Jesus, ay nasa ilalim siya ng bangka, 'di ba? Tapos yung mga disciple ay nasa taas, no? Nasa taas, at nung may unos ay bumaba daw sila, tapos ginising si Jesus dun sa baba ng boat, no? Tapos umakyat si Jesus, tapos sinaway daw yung hangin, or sinaway yung we really don't know, ano, if it is true, 'di ba? Hindi natin, wala namang witnesses, 'di ba, sa kapanahunan po na iyon, kung ganun ba talaga kalaki yung bangka nila, na katulad ng meron sa kapanahunan ngayon, kasi lalaki na ng bangka, ano, sa Galilee. Pero ang nakita po natin as we ano tawag yung nagtitrip tayo, 'di ba, sa mga lugar ngayon, yung nakuha po nila, 'di ba, na pinaka old na bangka, 'di ba, sa kapanahunan na 'yon, na naka-display, ano, doon sa isang kibbutz, na wala siyang double decker. hindi siya malaki, 'di ba, na bangka. May ano siya, may kalakihan din siya, pero hindi katulad, 'di ba, sa kapanahunan na ito, no? Hindi sa katulad ng mga bangka, ano, na meron po, ano, sa Galilee. Pero hindi naman yun malaking issue, mapa double man, 'di ba, may baba man o may taas man, 'di ba, yung bangka, or wala man, 'di ba, wala itong hindi ito masyadong malaking issue, 'di ba, na bibigyan, 'di ba, ng pansin. Pero ang point ko lang po doon, 'di ba, mga kapatid, ibang-iba kapag you know the place, 'di ba, you have seen yung mga archaeological, 'di ba, na mga ginagawa po nila, no, yung alam mo yon, yung kahit yung mga ruins, ibang-iba. So we are so really blessed, 'di ba, to be in this in this place, no, in this land, na dinala po tayo ng Panginoon as living witness na rin, no, sa mga testimonies po natin doon po sa mga napupuntahan po natin, 'di ba, na mga lugar that will connect yung mga kwento, ano, na pinapag-aralan po natin dito sa Bible is really a plus, no. It is really a blessing, ano. So napakapalad lang talaga, 'di ba, ng bawat isa po sa atin. At alam mo, kaya hindi marahil karamihan po sa atin hindi maiwan-iwan, 'di ba, yung Israel, kasi alam mo yon, yung parang you are at home in this place,
At yung ano ba, yung compared to many other countries, even if they offer yung mga sinasabing mga citizenship, yung mga ganun, if they offer yung sinasabing mga working permits or to have also the benefits, 'di ba, na maibibigay, 'di ba, ng country na iyon. Iniisip ko lang, I will not alam mo yung ibabarter mo or ipagpapalit mo, 'di ba, yung benepisyo na meron, 'di ba, sa lugar na ito, no? Talagang napakapalad lang talaga ng kahit na sino man, even yung mga mga katulad po natin, 'di ba, na mga foreign worker, no, na talagang you know the people, you know their language, you know, alam mo na yung lahat eh. 'Di ba? Alam mo na kung paano makipag-usap, 'di ba? Yung parang kasi kapag kilala mo na yung mga tao po na nandito, 'di ba? Hindi ka na mahihirapan sa kanilang makipag-usap, 'di ba? Kasi straightforward naman din sila, 'di ba, sa pakikipag-usap po nila. So napaka-bless lang talaga natin, 'di ba, na binigyan tayo ng pagkakataon ng Lord. Tapos pa-easy-easy lang yung job. Alam mo yun, yung kahit lahat naman tayo, 'di ba, naranasan po natin 'yan na magtrabaho po sa lugar na ito. Meron kang pahinga, 'di ba, sa hapon, hindi ka nagmamadali. Yung mga ganun, especially kapag yung trabaho mo ay talagang gamay na gamay mo na, madami ring mga benefits, 'di ba, na nakukuha. At kung titignan ko, compared sa mga other countries wherein you can talagang kayod to the max ka in order to pay your bills and everything. Unlike dito, 'di ba, yung pa-easy-easy ka lang, pakuya-kuya ko yung mga iba ay pa-computer lang. But the benefits is there. No, sa ibang bansa ko, pag hindi ka nagtrabaho, wala kang kikitain eh. Dito kapag kahit may sakit ka, pahihigain ka pa, 'di ba, ng employer mo, tapos hindi mababawasan yung sahod mo, yung kakain ka pa, minsan pinaglilingkuran ka pa, 'di ba? Saan ka makakakita, 'di ba, ng ganong mga bagay, no? Napaka ano lang, aside from the war, 'di ba? Pero ang dami, ibang-iba lang talaga din yung Israel, no? Ibang-iba lang talaga yung bayan na ito, 'di ba, na pinili ng Panginoon. Kung pwede lang sanang mag-stay na lang talaga dito for life, I would choose really to stay, 'di ba, in this land, no? Hindi dahil sa mga benepisyo, kundi talagang malapit lang din talaga sa puso ng mga mananampalataya ang lugar na ito, 'di ba, na pinili ng Lord, no? So sabi dito, nakuha yung ilat, no? 16 na taong gulang si Uzzias nang maging hari at 52 taon siyang naghari sa Jerusalem. So he started na bata siya. Pero take note, mga kapatid, 52 taon, 52 years. 'Di ba, yung kanyang paghahari sa Jerusalem. Napaka tagal na panahon, 'di ba, na naging hari siya, yung longest na prime minister, 'di ba, sa Israel is Netanyahu, sa kapanahunan po na ito, no? Yung alam mo yon, nakita mo siya na nagsimula bilang bata at ngayon nakita mo na ubanin na rin siya, tapos lumait na rin yung katawan, may katandaan na rin, pero nandyan pa rin, 'di ba, na naglilingkod sa government, no? Marami man yung mga may ayaw, 'di ba, sa kanya, pero marami din naman, 'di ba, yung may gusto. Ganyan naman lagi, pagdating sa politika. Pero one thing na makikita po natin dito po kay Uzzias, na 52 years siyang naglingkod sa Jerusalem. Sabi dito, ang ina niya ay si Jecolias na taga
Jerusalem, no? So hindi sila taga ibang lugar, kundi mismo kahit po yung ina binigyang din sa atin na taga Jerusalem po, no, yung nanay niya, no? Sabi dito, si Uzzias ay naging kalugod-lugod kay Yahweh tulad ni Amasias. So good king ba ito si Uzzias? So nakita po natin na sabi po sa atin na naging kalugod-lugod po siya, katulad ng kanyang ama, na si Amasias, no? So marami naman yung nag-start sa kanila na maganda, no? Pero sa kaduluduluhan ay sumemplang po sila, sa Lord, no? At may mga ganon, maganda yung beginning pero hindi nagtapos, di ba, ng maayos. Itong si Uzzias ay magiging katulad din ba siya, di ba, na ng ibang mga naging mabuting hari na maganda po yung beginning pero yung ending ay maganda rin, or katulad din ba siya ng iba na maganda yung beginning pero nagtapos, di ba, na hindi naging kalugod-lugod kay Yahweh. Sabi dito, habang nabubuhay si Zacarias na nagturo sa kanya na matakot sa Diyos, naglingkod siya ng tapat kay Yahweh at pinagpala siya ng Diyos. So, yung word na habang nabubuhay si Zacarias, medyo 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 parang may dito, may warning, may red flag, na makikita po natin dito kasi katulad din ng kanyang lolo, 'di ba, na nakita po natin na nung ginaguide siya, 'di ba, ng paring si Joaida, 'di ba, ay nakita natin na sumunod siya sa Panginoon. At ganito rin yung kwento nitong si Uzzias, no, na sabi dito habang nabubuhay si Zacarias. So parang paano pag namatay na itong si Zacarias, no? Magpapatuloy ba siya? 'Di ba, na sumunod sa Panginoon. Itong si Zacarias, siya po yung nagturo sa kanya na matakot sa Diyos. Kaya naglingkod siya ng tapat kay Yahweh at pinagpala siya ng Diyos. So yung pagpapala ng Panginoon ay nakita po natin na dahil sa kanyang pagsunod at pagiging tapat kay Yahweh. Ganyan naman lagi yung blessing, di ba, na dumarating kahit sa kapanahunan po natin na ito, na sa mga na sumusunod at sa mga nagiging tapat, di ba, kay Yahweh ay kanya pong pinapagpala. So walang walang ibang rason ng pagbe-bless dito kay Uzzias, no? Hindi dahil sa gwapo siya, hindi dahil sa mayaman siya, no? Hindi dahil sa matangkad siya. Walang ganon, no? Nakita po natin ang pagpapala ay dumadating sa kahit na sino man, na sa description ng scripture ay mayroon pong pagkatakot, 'di ba, sa Diyos, at naglilingkod, 'di ba, sa Diyos, at tapat sa Diyos, no? So yung tatlong bagay po na yon ay malaking bagay, 'di ba, na makita po natin sa gabi po na ito. Sabi dito, sinalakay ni Uzzias ang mga Filisteo at winasak ang mga kuta sa Gat, Yabne, itong Yabne na naman, at Ashdod, no? Itong Ashdod hindi ko pa to napuntahan, no? So, hindi pa ako nagawi sa lugar na iyan. Itong Gat na kapunta na po tayo, itong Yavne I don't remember, at saka itong Ashdod, no. Nagtayo siya ng mga lungsod na nasasakupan ng Ashdod at ng mga Filisteo. So kung iisa-isahin po natin, mga kapatid, itong mga pinapag-aralan po natin ay makikita po natin na yung pagpapala ni Yahweh dahil doon po sa kanyang pagkatakot, doon sa kanyang pagsunod, 'di ba? Doon sa kanyang paglilingkod at pagiging tapat sa Panginoon. Ano yung mga pagpapala na makikita po natin na ibinigay sa kanya, 'di ba, ng Panginoon. At isa sa mga makikita po natin dito na pagdating pinapagpala sila, nakikita po natin yan sa kapanahunan po na iyon, pagdating po sa pakikipagdigma, meron po silang katagumpayan, 'di ba, sa mga digmaan na kanila pong
nai-encounter or sa kanilang pakikipaglaban, no? Pagdating sa wealth, nakikita po natin na nandyan lahat, 'di ba, yung kanilang mga pangangailangan, and even sa health, nakikita po natin na yung mga pinapagpala po ng Panginoon ay whether na pinapagaling po or alam mo yun yung wala po sila, 'di ba, ng mga karamdaman. So yung tatlong bagay po na yon ay makikita po ba natin dito, no, sa buhay po ni Uzziah. So dito war, no, war yung makikita po natin, nandito, no, sa verse 6. Sabi dito, sinalakay na siya sa mga Filisteo at winasak ang mga kuta sa Gat, Yabne at Asdod. Nagtayo siya ng mga lunsod sa nasasakupan ng Asdod at ng mga Filisteo. So may pakikipaglaban na ginawa itong si Uzziah, at makikita po natin merong katagumpayan na ibinigay sa kanya, no? Winasak nga niya yung mga kuta, no, sa Gat, Yabne at Asdod. Nagtayo siya ng mga lunsod sa nasasakupan ng Asdod at ng mga Filisteo. Ano yung sikreto? Ito po, tinulungan siya ng Diyos laban sa mga Filisteo at mga Arabo na naninirahan sa Gurbaal at laban sa mga Meyonita. So yung success, 'di ba, sa war na ito ay hindi dahil magaling siya sa strategy, hindi dahil advanced yung mga weapons po nila, pero one thing na nakikita po natin dito na nagbigay sa kanya ng success is dahil merong Diyos, 'di ba, na tumulong po sa kanya sa labanan po na iyon, no? Sa labanan na iyon, no? Ang Diyos po yung talagang nag-orchestrate, 'di ba, ng success para po dito kay Uzziah, no? At sabi dito, nagbabayad sa kanya ng buwis ang mga Amonita at nakilala siya hanggang sa Ehipto dahil sa kanyang kapangyarihan. So nakita natin, no, na may marami siyang blessing na tinatanggap, 'di ba, or natanggap sa Panginoon, at naging tanyag siya, no? Nagbabayad sa kanya ng buwis yung mga nasasakop po niya, no, ng mga lugar katulad po ng sa Amona, sa lugar ng mga Amonita, 'di ba? At nakilala yung kanyang pangalan, sabi dito, hanggang sa Ehipto dahil sa kanyang kapangyarihan. Pero alam natin na sa likod na kapangyarihan na meron itong si Uzziah ay meron siyang Diyos, 'di ba, na nagtatanggol sa kanya at nagbibigay sa kanya ng success, no? Sabi dito, nagtayo rin siya ng mga kuta sa Jerusalem, isa sa may pintuan sa sulok, isa sa pintuan sa Libis, at isa sa panulukan ng Sion at ng Ophel, no? So marami siyang ginawang mga sabi dito, nagtayo siya, 'di ba, ng mga kuta. So that means to say na siya, no, very organized itong si Uzziah, no, na kung saan niya naisin, 'di ba, na itayo yung mga kuta po na ito. Sino ba yung mga nandoon sa mga kuta? Siyempre mga kasundaluhan yon, 'di ba, na magbabantay sa kung saan, 'di ba, yung lugar na kanyang pinamamahalaan, no? Nagpagawa rin siya. So marami siyang mga projects, no? Marami mga projects itong si Uzziah. Nagpagawa rin siya ng mga toreng bantayan sa ilang at nagpahukay ng maraming mga balon para sa kanyang mga kawan sa mga paanan ng burol at sa kapatagan, no? So talagang binibless siya, no? Kanina sa war may success siya, 'di ba, nag-succeed siya sa mga pakikipaglaban na kanyang ginawa. Tapos ngayon, ang wealth naman niya ay talagang ipinapakita po sa atin hindi lamang kasi pag nagpatayo ka, 'di ba, it will take yung, syempre magbabayad ka, 'di ba, ng mga tao, tapos yung mga gagamitin mo hindi naman yon, no, mag-exert ka, 'di ba, magbibigay ka
'di ba, ng mga ano 'yon, mga pera, 'di ba, nakakailanganin para sa expenses. Pero dito makikita po natin na marami pa siyang mga ano, no, mga pinahukay na mga balon, sabi dito, para sa kanyang mga kawan sa mga paanan ng burol at kapatagan, no? So marami ang mga kawan sa kapanahunan na 'yon ay nagsisignify, 'di ba, ng kayamanan ano ng isang tao. Palibhas ay mahilig siya sa pagbubukid. Wow. Kumuha siya ng mga magsasaka sa kanyang bukirin at mga tagapag-alaga ng ubasan sa kapatagan at kaburulan, no? So itong si Uzzias ay maganda po yung mga binabanggit, 'di ba, sa kanya, sa kapanahon. Kasi kapag naka-align yung isang tao, 'di ba, sa Lord, una sa lahat, uulitin natin, yung may banal na pagkatakot, 'di ba, sa Panginoon, tapos naglilingkod, 'di ba, sa Panginoon, at ayun, nagiging tapat, 'di ba, sa Panginoon. Syempre yung kanyang mga gagawin are naka-align din doon sa nais, 'di ba, ng Diyos na ito, na kanyang kinatatakutan at kanyang pinaglilingkuran. So maganda po yung kanyang ginagawa sa kapanahunan na ito, no. Kumbaga, naisip niya, 'di ba, na farm is life, no. May mga kawan siya, tapos mahilig siya, sabi dito, 'di ba, sa pagbubukid, no. Ewan ko po sa inyo kung sino po sa atin yung mahilig sa pagtatanim-tanim at pagbubukid, 'di ba? Pero itong si Uzzias ay nakita po niya 'yon, isa pala siya sa mga mahilig, 'di ba, sa pagbubukid. Kaya kumuha siya, sabi dito, ng mga magsasaka sa kanyang bukirin at mga tagapag-alaga ng ubasan sa kapatagan ng kaburulan, no? At nakaka-encourage lang naman din talaga, 'di ba, kapag mayroon kang sariling farm na kung saan ay magpo-produce ka, 'di ba, ng mga iko-consume mo, no? Sabi dito, si Uzzias ay mayroong ding hukbo na mga kawal na handa sa labanan. Nasa ilalim ito ng pamamahala ni Hananias. Nahati ito sa maraming pangkat ayon sa listahang ginawa ni Jael na kalihim, at ang tagapagtalang si Maasiyas. May 2,600 pinuno ng sambahayan ang namamahala sa kanyang hukbo. So malaki yung hukbo na ito, no, ni Uzzias, no. Binubuo ito ng may 300,750 magigiting na mandirigma na laging handang lumaban at magtanggol sa hari. So kung ganito ba naman yung magbabantay sa iyo palagi, 'di ba? Tapos mga trained ito, mga magigiting ito, 'di ba, na mga mandirigma, tapos binabantayan ka at ng iyong family, ay talagang feeling secured, itong si Uzzias, no. Sabi dito, silang lahat ay binigyan ni Uzzias ng iba't ibang sandata tulad ng panangga, sibat, helmet, pana at tirador, no. So provide niya yung mga yung mga pangangailangan, 'di ba, ng mga magigiting na mga mandirigma na ito. So ina-assure niya na meron silang mga kagamitan, no, sa kapanahunan na ito. Ay ito po yung mga advanced weapon nila, no, sa kapanahunan po na ito, and he provided them. Pero one thing na makikita po natin dito, 'di ba, mga kapatid, parang may dito, no, may red flag na nakikita po natin dito. Kasi bakit niya binibuild ng ganon-ganon na lamang, 'di ba, yung kanyang mga kasundaluhan, samantalang meron siyang Diyos, 'di ba, na kahit isa lang, 'di ba, ay kayang pumatay ng maraming kalaban, no. Naalala natin si Jonathan, 'di ba, at yung kanyang armor bearer, 'di ba, nakita po natin na silang dalawa lang pero pinagtagumpay sila, 'di ba, ng Panginoon. Pero itong si Uzzias, nakikita po natin na the more na marami akong mga kasundaluhan, the more na talagang sophisticated
or meron silang mga kagamitan, 'di ba, sa pakikipagdigma, mas safe, sa tingin niya mas safe siya sa ganon sitwasyon, no? Kaya ito yung kanyang hindi naman masama, 'di ba, na magparami sana siya, 'di ba, ng kanyang mga pero for what? Meron siyang isang Diyos, 'di ba, na higit na makapangyarihan kaysa sa kahit na sino pa man, no? Yung downfall ni Solomon, nakita po natin, 'di ba, na may mga ganitong mga instances din sa buhay niya, na nagpaparami siya ng mga kabayo, may mga ganon na hindi pinag-utos sa kanya ng Diyos, no? Sa mga tore at mga panulukan ng Jerusalem, naglagay siya ng mga kasangkapang ginawa ng mahuhusay na panday upang ipanghagis ng sibat at ng malalaking bato. Naging tanyag si Uzzias at naging makapangyarihan dahil sa tulong na nagmumula sa Diyos, no? Binigyang diin ulit sa atin na yung pagiging tanyag nitong si Uzzias ay dahil sa tulong na nagmumula sa Diyos. Without God, hindi niya magagawa yung mga bagay na ito, no? Without God, hindi siya magiging tanyag. Without God, hindi siya magtatagumpay, 'di ba, sa kanyang pakikipaglaban, no, sa kahit na sino man na dumating na mga kaaway, At sabi dito, subalit, ito na yung pinaka mahirap na tagpo, 'di ba? Sometimes kasi yung success, kinakain niya yung tao, 'di ba? Alam mo 'yun na kapag na-acquire na niya yung yung mga alam mo yun, yung mga matataas na bagay, 'di ba, sa buhay niya. Marami po yung nagfi-fail in this area, no? Yung alam mo yun, nagiging po sila, no? Nagiging mayabang or nagiging proud sila sa buhay po nila. Subalit nang maging makapangyarihan si Uzzias, sabi dito, naging palalo siya na siyang dahilan ng kanyang pagbagsak. Ito yung mahirap, na alam mo yun, inulit-ulit sa atin na yung katagumpayan niya, 'di ba? Inulit-ulit sa atin na naging tanyag siya dahil sa tulong ni Yahweh, no? At yung success, mga kapatid, laging may yan may warning yan na kapag hindi naging maingat, 'di ba, yung isang tao, ito po yung magpapabagsak, 'di ba, sa kanya, no? I don't know if you already experience it, katulad po nitong si Uzzias, ay sabi dito, naging palalo siya, no? Nagkaroon siya ng kapalaluan, 'di ba, sa kanyang buhay. Naging proud siya, no? Instead na maging humble siya, 'di ba, nagkaroon siya ng proud na heart. Naging palalo siya. Sabi dito, ano yung mga ginawa niya, no? Ano yung mga ginawa nitong si Uzzias, no? Na sabi dito na naging palalo siya, At ito yung dahilan, 'di ba, ng kanyang pagbagsak. Nilapastangan niya ang Diyos niyang si Yahweh. Nilapastangan niya ang Diyos niyang si Yahweh, no? Pero before that, mga kapatid, makikita po natin na makikilala yung isang tao, 'di ba, na meron siyang kapalaluan or meron siyang proud na heart kapag nag-fail siya, 'di ba, na makita na ang lahat ng nangyayari sa buhay niya ay gawa ng Diyos. 'Di ba? Kapag nag-fail siya, ito ginawa ko to, ako yung makikita natin sila, yung mga klase ng mga tao na ito, makikilala natin sila sa pamamagitan ng kanilang mga ginagawa at sa pamamagitan ng kanilang mga winiwika or yung kanilang mga sinasabi. In any kind of conversation, 'di ba? Makikilala mo lang talaga yung tao if he has or if he have, 'di ba, yung proud na heart, no? Yung masyadong mapagmataas, no? Yung masyadong palalo, no? Na laging siya yung bida sa lahat ng kanyang mga
ginagawa, no? Dahil ito yung ginawa ko, ako yung ganito, ako yung ganyan, 'di ba? At minsan hindi po nababanggit, 'di ba, na ang lahat ng mga pangyayari, 'di ba, na nagaganap or mangyayari sa buhay ng isang tao ay dahil, 'di ba, sa pagkilos ng Diyos, no? Dahil sa pagkilos ng Diyos, ano, sa buhay niya. But if he fails to see the hands of God sa lahat ng mga sitwasyon na nangyayari sa buhay niya, that will be the beginning of his or her downfall. Ito yung kita natin, hindi na nakita ni Ozias, hindi na niya nakita na ang lahat ay sa kamay ng Panginoon, no? Hindi niya nakita na ang Diyos ang nagbigay sa kanya ng katagumpayan sa pakikipagdigma, ang Diyos yung nag-bless, 'di ba, sa kanya ng maraming mga pagpapala na katulad ng nakita po natin kanina, 'di ba? Ang Diyos yung nagbibigay sa kanya ng security. Pero he fails to see those things, no? Nalunod siya doon sa kapangyarihan, na meron siya. Marami yung mga ganun, no, na nalulunod sa mga kapangyarihan, 'di ba, na meron sila. And one good example siguro is alam mo yun, we don't need talaga to worry about yung pagbagsak or yung pag-rise, 'di ba, ng kahit na anong klase ng empire, no? Minsan sa atin, 'di ba, hinahawakan yan ng mga, alam mo yon, yung mga matatagal na mga politiko, 'di ba, yung mga lugar po natin na wala nang ibang pwedeng lumaban sa kanila kasi sure na yung mga panalo po nila sa kahit na anumang klase, 'di ba, ng mga pamamaraan na ginugusto po nila, no, or yung ginagawa po nila. Pero alam natin, 'di ba, yung nangyari sa Syria, no? Alam mo yon, sa akala ng napakarami ay napakalakas na na family, yung presidente, 'di ba, ng Syria. Pero alam mo yon na bumagsak lang siya ng ganun kabilis. Ilang araw lang, 'di ba, yung kanyang pagbagsak, at isa sa mga binabantayan, 'di ba, ng mga maraming mga Kristiyano sa kapanahonan po na ito, as kung ano po yung mga naisulat na, 'di ba, sa atin sa scripture, yung pagbagsak, 'di ba, ng Syria, na wala na talaga, magiging mabubura na, 'di ba, sa kasaysayan, no? Wala na ng sibilisasyon, 'di ba, yung Syria. Pero yung pagbagsak, 'di ba, hindi ito hindi dahil pinangunahan sila ng isang leader, 'di ba, na talagang grabe yung mga ginawa po niyang mga strategy. Pero alam natin that the hand of God is there to fulfill the prophecy. Hindi natin alam kung sa kapanahunan na ito or sa mga susunod pa, 'di ba, na mga panahon. If we fail to see the hands of God, 'di ba, sa mga nangyayari sa buhay natin, mabuti man 'yan o masama, 'di ba? Mabuti man 'yan o masama, ulitin po natin, mabuti man 'yan o yung masama, kapag nakita po natin na ang lahat ng mga pangyayari sa buhay po natin ay nandyan palagi yung paghawak, pagkilos, pangunguna ng Panginoon, ay maganda po ito, 'di ba, sa atin. But if we fail to see those things, 'di ba, na ito ay gawa ng Diyos sa buhay natin, nakapag-abroad tayo dahil sa Panginoon, nakapag-aral tayo, 'di ba, dahil sa Lord, napag-aral natin yung mga anak natin dahil sa Lord, 'di ba, na nabigyan natin ng magandang bukas ang ating mga mahal sa buhay, naiangat ng konti yung kanilang mga kalagayan, 'di ba, dahil sa Diyos, 'di ba? Lahat ay dahil sa Diyos. Lahat ng existence ng bawat isa po sa atin ay dahil sa Diyos, no? Nagkaroon ka ng mga wala ka naman dati, pero binigyan ka ng Panginoon, 'di ba? Dahil po 'yon, 'di ba, sa kamay at pagkilos ng Diyos. If you fail to see those things, 'di ba, naman kung ang Diyos yung kumilos, that will be the beginning, 'di ba, ng downfall ng kahit na sino man, 'di ba, na hindi nag-acknowledge doon po sa pagkilos ng Panginoon, no? So nabigyan tayo, 'di ba, ng encouragement to continue, 'di ba, to rely
on the Lord, no? Na maging successful man tayo, 'di ba, sa hinaharap, no? Ano man po yung mga kung ano, saan man tayo dadalhin ng Diyos, ano man po yung klase ng buhay, 'di ba, na ibibigay sa atin ng Diyos, ano man yung gagawin natin, 'di ba, sa hinaharap, no, mapa-business man ito or whatsoever, 'di ba, na ipapagawa sa atin ng Diyos, do not always forget, huwag nating kalilimutan, 'di ba, na ang Diyos yung nag-oorkestra sa lahat ng meron tayo, at i-account natin 'yan, 'di ba, pagdating po ng panahon. At kapag pinagpala tayo ng Diyos, mga kapatid, sa mga araw po na yun at sa mga susunod na mga panahon, huwag nating kalilimutan na ang Diyos po yung nagbigay sa lahat ng mga bagay na ito, at huwag nating gagawin. 'Di ba, na alam mo yon, yung kapag nagkaroon na, marami kasi yung bumabagsak kapag kumikita na sila ng malaki, nakakalimutan na nila yung integrity, 'di ba, na meron sila, tapos gumagamit sila ng ibang mga tao in order for them to yung, alam mo yon, gagamitin nila yung ibang tao at their own expense, 'di ba, para lang umangat yung klase ng buhay nila, para lang kumita sila ng higit, 'di ba, sila lang yung makinabang, 'di ba? At yung barya lang yung ibibigay nila pagdating ng panahon doon po sa mga taong ginamit nila. Huwag po nating gagawin 'yon, 'di ba, sa mga buhay po natin. Kung kikita ka, dapat kikita kayong lahat, 'di ba? Kung pagpapalain ka, dapat fair, magiging fair po tayo, 'di ba, sa lahat ng mga bagay na ipagkatiwala po sa atin, 'di ba, ng Panginoon, no? Yun yung dapat, 'di ba? Kasi mga mananampalataya tayo, and at the same time, 'di ba, magkakapatid tayo sa Panginoon. Hindi mo kung magkakapatid tayo, iba yung relasyon natin 'di ba, sa Lord. Magkakapatid tayo. Magkakapatid, alam natin yung kayo na mga may kapatid, alam din niyo kung ano yung bonding, yung anong relasyon, 'di ba, na meron kayo. Iisahan mo ba yung kapatid mo para lang maiangat ka, or iisahan mo ba, 'di ba, yung kapatid mo, 'di ba, para o gagamitin mo ba yung kapatid mo for your own benefit? Hindi, no? Mga mananampalataya, hindi po nila yun gagawin, no? At isa pa sa nakikita po natin dito, na kung nag-fail ka, 'di ba, na makita yung pagkilos ng Panginoon, yung isang tao na makakalimot na yung lahat ng nangyayari ay gawa, 'di ba, ng Panginoon, no? Babagsak at babagsak talaga, 'di ba, yung kahit na sino man. So dito makikita po natin, naging palalo itong si Uzzias, no? Na siyang dahilan ng kanyang pagbagsak. Nilapastangan niya ang Diyos niyang si Yahweh. A person who fails, 'di ba, to honor God. To honor God. Ito, nilapastangan niya. Ano ba yung ginawa niya? Sabi niya dito, nilapastangan niya ang Diyos niyang si Yahweh nang pumasok siya sa templo upang maghandog sa altar na sunugan ng insenso. Grabe na yung kanyang yung kanyang kayabangan, no? Hindi niya trabaho yun, Hindi niya trabaho yung paghahandog, no? Hindi niya trabaho, pero pinasok na rin niya yun, no? Alam mo yun, yung talagang lumaki na yung ulo niya kasi pinapagpala siya sa lahat ng bagay, naging tanyag na siya sa lahat ng sa lahat ng areas na nakikilala siya, 'di ba? So, may mga ganong tendency na kapag pinapagpala, sa tingin niya, i-approve lahat ng Diyos yung kanyang ginagawa. Kaya kahit yung pagpasok doon sa temple, ginampanan na rin niya. Ginampanan na rin niya. Sabi dito, sinundan siya ng paring si Azarias kasama ng 80 matatapang na pari ni Yahweh. Take note of the word, 80 matatapang. Bakit ba binanggit yung tapang ng mga pari po na ito? Kasi nga ang kakaharapin po nila is a king. Makapangyarihang king itong kanilang haharapin. Marami itong mga kasundaluhan, marami itong mga sanay, 'di ba, na mga mandirigma, marami itong mga properties, marami itong mga kuta, tanyag ito sa mga maraming mga lugar,
Pero meron ding mga matatapang 80, sabi dito, di ba? 80 matatapang na pari ni Yahweh. Ganun talaga, no? Dapat kapag sa kay Yahweh ka talaga naglilingkod, no? Hindi matatakutin, hindi nababayaran, di ba? Kundi merong integridad, no? May katapangan, no? Sabi dito, nang makitan siya, ay sinabi nila, Haring Uzzias, wala po kayong karapatang magsunod ng insenso para kay Yahweh. As an ordinary person, paano mo i-rebuke yung hari? 'Di ba sa ganitong sitwasyon. Syempre hindi lang naman nag-iisa yung hari diyan, marami yung mga bantay, 'di ba, na kasama niya, At kung i-rebuke mo yung hari na ito, mapapahiya siya sa harap ng kanyang mga kasama, 'di ba? Mapapahiya siya sa harap ng kanyang general, 'di ba? Or kung sino man yung kanyang mga kasama sa kapanahunan na ito. Pero take note of the word, mga matatapang po yung mga pare, yung mga naglilingkod, 'di ba, kay Yahweh. Ni-rebuke po nila itong si Uzzias. At grabe yung mga word na binitawan nila. Hindi nila sinabi na alam mo yun, yung light sana na word na hindi po masasaktan itong si Uzzias. Pero sabi nila, wala po kayong karapatan. Wala kayong karapatan, 'di ba? Wala kayong karapatang magsunog ng insenso para kay Yahweh. Tanging ang mga paring mula sa angkan ni Aaron lamang ang inatasan ng Diyos sa kapulungang ito. Lumabas na kayo rito sa banal na dako. Nagkakasala kayo sa ginawa ninyong iyan. Hindi sinasang-ayunan ng Panginoong Yahweh ang ginagawa ninyo. Katapangan talaga yun. 'Di ba, yung talagang manindigan ka sa kung ano yung salita, 'di ba, ng Panginoon. Marami po sa kapanahunan na ito, hindi na naninindigan, 'di ba, sa word ng God dahil doon sa takot, no? Dahil doon sa takot. Pero itong mga pare, naglilingkod po sa Panginoon, kahit sino man yung kanilang kaharap, 'di ba, naninindigan sila sa panig, 'di ba, ni Yahweh. Kahit hari man ito, nire-rebuke nila. Kasi yun yung dapat, no? Yun yung dapat, na hindi sinasang-ayunan, sabi dito, ni Yahweh ang inyong ginagawa. Lumabas na kayo rito, 'di ba? Lumabas na kayo rito. Grabing katapangan yun, Ipina-front nila yung buhay nila. 'Di ba? Kasi pwede silang ipapatay nitong si Haring Uzzias, no? Pwede 'yon kasi paglapastangan 'yon. 'Di ba, sa kanyang katungkulan, paglapastangan 'yon sa pinakamataas na leader, 'di ba, sa kanilang kingdom, no, doon sa lugar po nila. At marami pong mga ngayon, 'di ba, mga kapatid? Maraming mga tao sa kapanahunan po na ito, 'di ba, yung hindi gumagalang, 'di ba, sa may pinakamataas na katungkulan, 'di ba, ng lugar, no? Sa Pilipinas na lang, ang dami-dami, 'di ba, na mga kung ano-anong mga binabanggit nila, 'di ba, ng mga masasakit at masasamang mga salita laban sa mga nanunungkulan or laban sa presidente, no? At makita po natin na talagang matatapang din po sila. Ang tanong doon ay, sasang-ayunan ba ng Diyos, 'di ba, yung kanilang katapangan, no? At ano ang response nitong si Haring Uzzias? Sabi dito, nagalit si Haring Uzzias sa mga pari. Nagalit siya. Ni-rebuke siya, nagalit siya, no? Alam mo 'yon? Ito yung unang nangyayari kapag nare-rebuke yung isang tao. Lalong-lalo na itong klase po ng ganito po magre-rebuke, 'di ba, na ginawa, ikaw ay may katungkulan, 'di ba? Ikaw ay kinikilala, 'di ba? Ikaw ay may kapangyarihan, ikaw ay may kayamanan, tapos i-rebuke ka, 'di ba, dahil sa yung ginawa. So ang response nitong si Haring Uzzias, no, ay nagalit siya. Siya ay nakatayo noon sa tabi ng altar na sunugan ng insenso. Ngunit ng sandaling iyon ay nagkaroon siya ng sakit sa balat na parang ketong sa
sa noo, no? Hindi mo pwedeng i-hide yon. Sa noo ko pa talaga magkakaroon, di ba, ng ketong. Pero grabe po yung yung tinanggap niya, di ba, na nakaparusahan. Kasi instead na magalit siya, pwede sana siyang magrepent eh. Pwede sana niyang sabihin, 'di ba, sa mga pari na ano yung dapat kong gawin para hindi ako kagalitan, 'di ba, ni Yahweh. Paano po natin mga kapatid? Paano po tayo nagre-respond sa mga rebuke na ginagawa sa atin ng mga lingkod ng Diyos, no? Katulad ba ni Oseas na nagagalit po tayo, 'di ba? Or katulad ng meron, 'di ba, si David na talagang alam mo 'yon, na nagpapakumbaba, 'di ba? Nagpapakumbaba sa Panginoon, nagpapasubmit, 'di ba, sa Panginoon, no? Grabe po yung mga nangyari din na consequence ng mga kasalanan nitong si David. Pero alam mo 'yon, talagang in-endure niya yung lahat ng hardship. Hindi siya nagalit, 'di ba, sa Panginoon. Itong si Oseas, nagalit siya, no? Sabi dito, naggalit si Haring Oseas. Kanino siya nagalit? Sa mga pari. Sa mga pari siya nagalit, no? Kung yung pari na yon ay hindi sumusunod, 'di ba, sa Panginoon, no? Hindi siya nag-i-stand doon sa word, 'di ba, ng God. Siguro walang effect yung galit ni Oseas. Pero makita po natin na itong mga pari na ito, nag-stand sila sa word ng God. And one thing na makikita po natin dito, as long as we are standing, 'di ba, sa side ng Panginoon, no? Secure tayo sa Lord. Si God yung sa atin, magbibigay sa atin, 'di ba, ng security. Ng security, no? Hindi na natin kailangan i-worries yung hindi na natin kailangang mag-worry, 'di ba, sa kung ano po yung pwedeng gawin, 'di ba, ng tao na katulad ng mga pari po na ito, 'di ba? They just do kung ano yung dapat, no? At kung ano yung tama, no? At sabi dito, right on the spot, itong si Haring Oseas, no, ay alam mo yon, ibinigay sa kanya yung consequence, 'di ba, ng kanyang kapalaluan. Pero before that, mga kapatid, marami ng mga red flag, 'di ba, na nakita po natin dito kay Haring Oseas, no? At sabi dito, nagkaroon siya, 'di ba, nagkaroon siya ng ketong sa noo. Sa noo pa talaga, sa dami-dami ng pwedeng tubuan, 'di ba, ng ketong. Doon pa talaga sa noo na hindi mo pwedeng i-hide, 'di ba? Hindi mo pwedeng i-hide yung, siguro pwede kang magsombrero, 'di ba, ng malaki, 'di ba? Pero napakahirap naman noon, no, na alam mo 'yon, hindi mo mai-hide sa noo pa talaga, no, yung talagang tinubuan ng ketong, no. Nang makita ni Azarias at ng mga pari ang nangyari kay Oseas, pinalabas nila ito agad, no? Kasi na na yun 'di ba, ang ketong sa kapanahunan na yun ay marumi po yun, no, sa kapanahunan na iyon, no? Sa kapanahunan po natin ngayon, marami po yung mga pag-aaral, 'di ba, na sinasabi hindi naman nakakahawa, 'di ba, yung ketong, no? May mga ganun na sinasabi sa kapanahonan na ito. Hindi naman ito tumutol sapagkat naramdaman niyang siya'y pinarusahan na ni Yahweh, no? On the spot po yung pagpaparusa dito po kay Oseas, no? Sabi dito, hindi na gumaling ang sakit sa balat ni Haring Oseas hanggang sa siya ay mamatay. No, hindi na daw gumaling, mga kapatid, yung sakit nitong si Oseas, no, na ketong. That means to say na hindi siya nagrepent, 'di ba, sa Panginoon. Nakita po natin na talagang pwede siyang magrepent, 'di ba, sa Lord at hingin yung kagalingan, 'di ba, sa Panginoon. Pero grabe yung nangyari sa buhay niya. Maganda po yung beginning niya, 'di ba? Napakaganda, pinagpala siya ng Panginoon. Ang Diyos yung nasa likod sa lahat ng kanyang
ginagawa. Ang Diyos ang nagbibigay sa kanya ng tagumpay, pero dahil doon po sa kanyang kapalaluan, hanggang sa siya ay mamatay, diba, hindi po siya nagbalik loob, diba, sa Panginoon. It is really a sad story. Kasi kung humingi siya, diba, ng kagalingan sa Panginoon, ibibigay sa kanya ng Lord yun eh. Diba? Ibibigay, kasi may mga kwento na rin tayo, diba, na encounter, na the moment na magbalik loob, diba, sa Panginoon, pangako po yun ng Lord, diba, na hindi niya ipagkakait, diba, yung kanyang paglingap, sa kahit na sino man na lumalapit muli, sa kanya. Pero itong si Uzias, hanggang sa siya'y mamatay, hindi na gumaling yung kanyang sakit. Ibinukod siya ng tahanan, inalisan ng lahat ng katungkulan, at pinagbawalang pumasok sa templo ni Yahweh. No? Yung kanyang katanyagan napalitan ng alam mo yon, rejection. Ibinukod siya kasi hindi siya pwedeng maghihalubilo eh, marumi siya eh. 'Di ba, sa kapanahunan na iyon, no? Napakarumi niya. So wala ding napuntahan, 'di ba, yung mga pinagpagalan niya or yung kanyang mga pinagpaguran, no? Inalisan siya ng katungkulan. Eh, sino ba naman yung mag-aari, 'di ba, na may ketong, no? Sinaaman, no? Sinaaman, nakita po natin, no, na sa kanyang paghahari, noon ay na may ketong siya, pero pinagaling siya, 'di ba? Pinagaling siya ng dahil doon po sa pagsunod niya sa lingkod ni Yahweh. Pero itong si Uzias ay hindi po ganoon yung nangyari. Namatay siya, na may hanggang sa siya mamatay hindi na gumaling, 'di ba, yung kanyang karamdaman. Ang anak niyang si Jotam ang namahala sa palasyo at sa buong lupain, no? Hindi kasi magtatagal yung ruling ng tao eh. Nag-aaway-away sa position, 'di ba? Kung ano-anong ginagawa, 'di ba, ng mga hindi maganda or mga masasama, ma-retain lang sila sa position. Pero hindi magtatagal eh. Hindi magtatagal yung buhay, 'di ba, ng tao. Mapapalitan at mapapalitan din ng mga tagapamahala, yung lugar, no, yung palasyo. Ang iba pang mga ginawa ni Uzias mula sa simula hanggang katapusan ay itinala ni Isaias na anak ni Amos. Nang ito'y mamatay, inilibing lamang siya sa puntod na malapit sa libingan ng mga hari. Sapagkat siya ay nagkaroon ng sakit sa balat na parang ketong, ang anak niyang si Jotam ang humalili sa kanya bilang hari, no? Isang tanyag na hari, pero hindi siya nag-end, 'di ba, na mabuti, no? At kahit doon po sa kanyang kamatayan, laging nakadikit sa kanya, 'di ba, yung dahil sa siya may sakit, hindi siya inilibing doon sa lugar, 'di ba, nakatabi ng kanyang mga ninuno, 'di ba, na naging kalugod-lugod yung buhay po nila sa Panginoon. Pero nakita po natin na kahit doon po sa kanyang libingan, malapit lang ito, 'di ba, sa libingan ng mga hari dahil sa siya may sakit. It is really a disgrace. Instead of blessing, it is really a disgrace. So yun po yung ating pong napag-aralan, mga kapatid, at ito type ko na lang po yung ating question. Erev Tov po.